Balikan na po natin ang ulat ni Maki Pulido mula pa rin sa Davao City. Maki? Alam mo, Rafi, nagpapatuloy pa rin itong public hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights. At dito sa public hearing na ay pinakinggan ng mga senador yung kwento ng mga nagprotestang magsasaka sa Davao City. Malaking oras yung ibinigay ng Senate public hearing para pakinggan yung kwento at karanasan ng mga nagprotesta, pati mga kaanak na namatayan. Emosyonal nga yung mga magsasaka habang nagkikwento sila dahil hindi raw tao yung pagtrato sa kanila, yung bigas naman ang kanilang hangad. Lalo na Enero pa lamang ay nagdila na ng state of calamity ang North Cotabato. Kung araw daw ng dispersal, April 1, inutos ng mayor ng Kidapawan ang clearing ng highway, binilangan daw sila ng mga pulis ng 5 minutes. Nagsimula daw yung marahas na dispersal at ang makita raw nila yung mga duguang kasama, doon na nagsimula mamato at sumugod sa mga pulis yung mga nagproprotesta. Ayon nga sa kwento nila lumabas sa salaysay ng mga magsasaka na karamihan sa mga kinasuhan ng PNP ay mga umatras na rallyista at kidpinsing umuwi na. Yung mga pumayag daw na umuwi, isinakay sa truck, pinakain daw ng spaghetti at pagkatapos dinala sa Kidapawan City Gym, binitin at kinasuhan. Ang tanong ni Senator Cayetano, ano yung basehan ng pagsampa ng kaso sa may 81 magsasaka? Sila ba yung mismong nambato? Kaya direct assault ang kaso. Hindi ito masagot ng diretso ng pulis na nasa public hearing. Basta ang alam lang daw nila ay ang mga kinasuhan yung nambato. Nagtaka tuloy si Cayetano dahil anya, actually, may 3 buntis kasi ron na kinasuhan. Marami daw doon senior citizen. Kaya nagtataka si Cayetano during the public hearing kasi ang isang buntis daw malamang tatakbo palayo kung may karahasan na. Hindi na lang susugod at mambabato. Umaapela rin kasi yung Commission on Human Rights na i-review ng PNP yung mga kaso individually. Dahil mukha raw na nagdadadampot lang yung PNP kung sino na lang at kung sino-sino na lang yung mga kinasuhan kahit wala naman talagang hindi naman sangkot dun sa mismong karahasan. So, available yung kaso, pero kanina during the public hearing, nasabi na naibaba na yung fianza to 2,000 pesos each. So, ang kailangan na lamang daw ng mga magsasaka ay a total of 100,000 para sila'y temporary na malaya dahil sila'y makakapagpiansa. Pero itong perang to ay nililikom pa rin nila hanggang ngayon. Isa raw sa mga inaresto ay dun sa abogado ng mga magsasaka dahil hindi raw ginamot, ngayon ay nasa Provincial Hospital na sa may Kidapawan dahil nagka-tetanus, hindi daw ginamot at nagka-lockjaw na. So sa ngayon, Rafi ay nagpapatuloy itong pagdinig. Kanina, sinabi na ni Governor ng North Cotabato, si Governor Mendoza, na pinaghandaan naman daw nila itong paparating na El Nino dahil sinabi naman ng Pag-asa na talagang makakaranas ang bansa ng El Nino. Talaga lang naman na minanage daw nila yung pondo para raw makatawid hanggang matapos yung epekto ng El Nino. So ang hinihintay nating sagot ngayon, Rafi, dahil ito yung nagsimula na yung line of questioning ng mga senador sa PNP kung bakit may mga baril yung mga police o may component yung mga nag-disperse na police na armado at yun yung hinihintay na kasagutan mula sa hanay ng PNP, Rafi. So Maki, lumabas din ba sa pagdinig kung all accounted for na yung mga nagprotesta dahil may mga claim na may mga nawawala pa, Maki? Maki? Okay, nagkakaproblema lamang po tayo sa ating linya ng komunikasyon kay Maki Pulido. Maki? Okay, nagpapatuloy pa rin po yung pagdinig dyan naman sa Davao City. Salamat sa iyong ulat, Maki Pulido.